Hello, this is Rosal again, your evangelist. Our title for today is The Three Heavens, Part 1, Rosal Rabi. Tatlong mga langit sa Biblia. First heaven was the atmosphere, yang nakikita natin sa itaas na ulap. The second heaven was the star space and moon. Ang pangalawang langit ay lugar ng mga bituin at buwan. The third heaven was the place of our God, lugar ng Panginoon Diyos. Here, the New Jerusalem, we are going to live there forever. Prove there was a third heaven. 2 Corinthians 12:2. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo sa mayroong ng 14 na taon, maging sa katawan, ewan ko, o maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inaagaw ng hanggang sa ikatlong langit. I knew a man in Christ about 14 years ago. Whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knows such one caught up to the third heaven. The paradise was the third heaven. Revelation 22:1-2. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig na buhay, na maningning na gaya ng bubog na lumalabas at sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay panggaling sa mga bansa. And he showed me a pure river of water of life, as crystal proceeding out of the throne of God and of the Lamb, in the midst of the street of it. And on either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. Revelation 22:12-13. Narito, ako'y madaling pumapa rito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. John 14:1-4. Huwag magulmihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kung di doon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y mahipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Revelation 21:1. At nakita ko ang isang bagong langit, ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay napalam, at ang dagat ay wala na.
1 Corinthians 2:9. Datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila ng Diyos na Revelation 21:2. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of the heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Revelation 21:2. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of the heaven, prepared as a bride adorned for her husband. This is the third heaven that we are going to live forever. Revelation 22:3-4. At hindi na magkaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. And there shall be no more curses, but the throne of God and all of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Thanks to all of you. Watch, subscribe, like, and share too from Angel's Message Inc. Rosa Rabin.